Asan ng sino mang mga Marcos o Romualdez o Araneta, no? Maaring makamtan nila yung yaman, maaring maging isa sila sa mga pinakamayaman na tao sa buong mundo, no? Makuha na nila lahat ng rangya sa buhay, yung mga pamilya niya, Marcos, Romualdez, Araneta. Pero ang hindi nila kayang mabili, no? At si Tatay Digong at ang pamilya lang ng Duterte, yung pagmamahal na tapat ng mga tao. Kasi yung pamilyang Duterte, sa pamilyang Duterte lang natin naramdaman yung tunay na paglilingkod. Ito po parang parang magandang pakinggan lang. Sa pamilya Duterte lang natin na naranasan yung tunay na paglilingkod, yung tunay na serbisyo, yung tunay na pagiging leader, no? Sa kanila lang natin naramdaman, sa kanila lang natin naramdaman na mahal tayo ng ating leader. Si Tatay Digong lang po ang tinawag ng buong mundo, saan man may Pilipino, na tatay. Yung iba nga, mas matanda pa kay Tatay Digong, tatay pa rin ang tawag eh, no? Makamit nyo na, kayong mga Aquino, kayong mga Marcos, sama na natin yung mga Aquino na yan na wala nang inatupag kundi yung legacy yan ng kanilang mga magulang. Kayong Marcos, Aquino, Romualdez, Araneta, at lahat ng pinakamayayamang Pilipino sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Makakamtan nyo ang rangya. Makakamtan nyo yung pribilehiyo na kakambal ng mga rangya na yan, no? Makakamtan nyo yung talagang alwan sa buhay at yung mga lahat ng mga kaginhawahan, no? Lahat ng pag-aksaya na hindi mararanasan ng mga Duterte. Hindi sila makakapag-imbita ng mga laos na banda, no? Katulad ng gurang-gurang. Hindi po nila kaya yan. Hindi sila makakanood ng mga F1 racing, no? Hindi sila makakapaglakbay sa iba't ibang parte ng mundo. Pero pakatandaan po ninyo, no? Yung pagmamahal na inaani ngayon ng mga Duterte, yan po yung tinanim nila sa mga puso namin. Hindi nyo po kaya yan dahil maging maranya, maglupasay sa karangyaan lang ang kaya nyo. Di ba? Manlin lang, yun yung kaya nyo. Kahit na anong panlilin lang ninyo, mag-hire pa kayo ng 10 anti-clear, no? Na sabay-sabay, hawak nyo man lahat ng mga obispo, ng mga kardinal sa Pilipinas. Hawak nyo man lahat ng media sa Pilipinas. No? Lahat ng mga religious sect. Hawak nyo man. Yung iba't iba, yung mga pinamumunuan ni Abante na pinagmamalaki niya. Hawak nyo man lahat ng mga businesses, ng mga oligarko, sumusuporta man sa inyo lahat. Lahat ng politiko, umahalik sa inyong mga paa. Hindi nyo kailanman mararanasan yung mahalin katulad ng dinadanas ng mga Duterte ngayon. Kahit saan sila magpunta. Si Kitty na halos wala pang muwang sa buhay. Pinabilis ninyo. Yung political career ni Kitty Duterte, pinabilis ninyo. Sa ginawa ninyo sa mga Duterte. Kaisa namin yung mga Duterte, yung ginagawa ninyong pambuburaot, yung ginagawa ninyong pambabalatuba sa mga Duterte. Ang latay po niyan sa aming mga Pilipino. Yung ginagawa ninyo sa lahat ng mga kaibigan ng mga Duterte, sa lahat ng supporters, sa mga vloggers, no? Kay Pastor Kibuloy, kay Harry Roque,
at sa iba pang mga supporters, lalong-lalo na sa mga vloggers, no? Dahil sila ay sumusuporta sa mga Duterte. Inuunti-unti ninyong pinapalitan yung boto namin sa inyo ng galit. Never. Wala pa po, kung si Duterte, wala pa pong leader na minahal ng ganyan. Sa kabaliktaran po, yung mga pamilyang binanggit natin, pamilyang Marcos, pamilyang Romualdez, pamilyang Aquino, pamilyang Araneta, at lahat ng pamilya na sumusuporta rito sa gobyernong ito, never pa po na namuhi. Kung gano'n namin kamahal si Tatay Digong, gano'n kami kamuhi sa inyo. In so short time, wala pa pong kalahating termino. Wala pang 3 years si Marcos. Pero kinandado mo na. Ferdinand Jr., kinandado mo na yung fate ng mga Marcos. Never again na mayroong Marcos na mananalo in national level. Mananalo po kayo sa Ilocos, mananalo kayo sa Leyte. Hindi po namin alam kung hanggang kailan kayo maghahari sa Ilocos, kung hanggang kailan kayo maghahari. Ilocos Norte lang ha. Kasi Ilocos Sur, hindi na sa inyo yan. Ano? Hanggang kailan kayo maghahari sa Leyte. Pero natitiyak namin na wala ng Marcos muli in a national level. Ngayon pa lang si Charis. Ha? Pasalamat. Pasalamat ka sa tatay mo. At hindi ka nakamumuhian. Dahil hindi ka na mahalal in a national level. Kung kay Cory, nakabawi pa kayo, no? Sa totoo lang po, nung pinalayas po ni Cory ang mga Marcos, mga Cory-Cory, mga dilawan, hindi naman po nawala sa national level ang mga Marcos. May 2 Marcos na nananalo na senador. Si Amy at saka si Bongbong. Hindi po nawawala sa national level. Hindi ganap dahil may pagdududa eh. Ang pagdududa ng mga tao sa mga dilawan sa pamumuno ng mga Cory-Cory, no? Dati, yung Marcos Sr. lang at saka yung mga kaalyado ang napapabalitang magnanakaw o napapabalita, balita yan. Ngayon, nung dumating si Cory, lahat na po ng alagad ni Cory. Kaya nagalit din ang tao eh. Kaya hindi rin nawala yung mga Marcos eh. Laging may nananalo ring Marcos bilang senador. Bongbong, Amy. Ngayon, tinitiyak namin, never again. At ito po totoo. Hindi po to yung panawagan na never again ng mga Cory-Cory, no? Ito po ay never again ng mga Pilipino. Ayaw na naming masaksihan, no? Na may isang makapangyarihan. Hindi po isa eh, no? Sabi nga nung sa SMNI yung guest nila, no? Ibang klase tong pamilya na to. Ibang klase po si BBM. Deep state na. Meron na tayong parang naalala nyo? Sino ba nagsabi niyan sa SMNI? Yung guest nilang doktor. Doktor ng politiko. Okay, anyways, balikan na lang natin yung tawag dyan at kung sino yung nagsabi. Balik po tayo rito, no? Hindi lang po nationwide eh. Bukod sa nationwide, iba't ibang parte ng Pilipinas, pati po buong mundo, no? Pati po buong mundo ay talagang nag-celebrate ng 80th birthday
Grabe po. Ang saya po ng pakiramdam na nakikita natin na yung mga Pilipino nagkakaisa na magprotesta. Yung protesta po, kasi masyado nang mananakot tong mga to eh. Yung mga OFW natin, bagamat may mga nagsasabi na hindi matutuloy, huwag niyong i-challenge yung mga OFW. Magagawan nila ng paraan. No? Sabi nyo nga, 1 linggo lang. Pwede naman silang magpadala before at pwede silang magpadala after. Pero yung 1 linggo na yan, hindi rin ako makapaniwala na lahat ng ekonomista nagsasabi matindi epekto niyan. Yung power po ng mga OFW, pinapakita na nila ngayon. Kung dati sunod-sunuran lang, alam nyo kung bakit? Game changer po ang presidency. Game changer po ang presidency ni Pangulong Duterte. Ako po ang patunay na mahilig sa politika. Nasubaybayan ko po buhat nung ako ay tao na. Nasubaybayan ko po tong mga presidente natin. Kasi ang tagal ni Marcos eh. Pinanganak ako, Marcos Sr. na presidente. Binata na ako, Marcos Sr. pa rin presidente. Nung nagbinatakot, naging Cory na. Mula po kay Cory, nasubaybayan ko po. Alam nyo po, ang mga Pilipino, wala po tayong pakialam marami po sa atin. Siguro 90% walang pakialam sa politika. Ang pakialam lang po natin sa politika, pag malapit ng eleksyon, sino ba mga iboboto dyan? Sino yung magbibigay ng sobre? Sino yung maggagapang para magbayad? Interesado tayo kasi wala tayong magagawa eh. Lahat ng commercial sa TV, hindi pa uso social media nun. Lahat ng commercial sa TV, laging iboto si ganun, iboto si ganyan. Puwersado tayong makinig sa politika, pero pagkatapos nalaman na natin ang mga nanalo, wala na naman pakialaman 90% sa atin. Bakit? Same lang eh. Kahit sino manalo, maganda sasabihin. Pagkatapos na manalo, kinabukasan, wala na po. Balik na po tayo sa normalidad. Ano yung normalidad? Kayod na naman ng mga Pilipino. Isang kahig, isang tuka pa rin. Tapos lahat po ng mga kriminalidad, nariyan lang po sa paligid. Anytime, pwede kang mabiktima ng hold up. Anytime, pwede kang mabiktima ng mga pinagtripang ka lang ng mga adiksyonist. Alam niyo po, ako po lumaki, binata ko, no? Sa ganyang kalagayan, napakahirap po sa mga katulad namin. Ngayon, hindi na kasi thunders na ako eh. Pero noong po ako ay lumalaki, mga kabinataan, kita nyo namang hitsura ni Badong. Imagine nyo na lang. Bakas na lang to na lumipas. Nakita nyo naman itsura ni Badong. Di ba? Iyon po nakakatakot. Pag ikaw ay mahirap at biniyayaan ka ng gandang lalaki, yung mga hindi ganong kagwapuhan, hindi po naranasan to. Takaw kursunada ka eh. Sa mga adik na naglipana, putya, hindi po ako tumitingin kahit kanino. Dahil putya, pag may natignan ka, gwapo to, sapakin natin. Ganyan po ang kalagayan ng Pilipinas noon-noon. At akala natin, nalibang tayo kay Duterte, noong 2016, tribute lang po to kay Tatay Digong, birthday naman. Noong 2016, nag-elect tayo ng Palamura. Maiba naman. Nag-elect tayo ng nangako na pag ako nanalo, tigok kayo. Tuwan-tuwa tayo, nakikisaya tayo. Tapos tinutuo. Ngayon lang tayo nakakita ng politiko, no? Na yung pinangako nung eleksyon, pag ako nanalo, yun yung sinasabi ni Tatay Digong paulit-ulit eh. Patay kayo, mga drug pusher, mga drug lord. Magbago na kayo, mga adik. Tinutuo po.
Kapapanalo pa lang, may mga natutumba na eh. Nagbibiro lang po tayo sa kagwapuan. Huwag nyo na, trip-trip lang yun. Okay. Sa totoo lang po, nagmarka po sa atin eh. Instant. Putya, tumahimik ang kapaligiran. Pati po mga kriminal naniwala kay Duterte. Paano kang hindi maniniwala? Nakita mo talaga may natutumba. Di po ba? Totoo po eh. Ito lang po yung tanging presidente na tinupad lahat ng mga sinabi. Maaring hindi niya matapos. Natapos lahat na zero. 50 years. 50 years. Mas matanda pa po sa akin ng 1 taon. Itong mga NPA. Panahon ni Duterte, halos natapos. Kaya nga galit na galit yung mga fans club niya mga yan. Kaya nga galit na galit sa mga Duterte. Di ba? O, alam nyo na. Kasi si Duterte lang po sa pamamagitan po ng NTF-ELCAC halos mawala na po. Alam niyo po, eto real talk ha, nagtataka yung mga nasa gobyerno. Bakit maraming biktima? Bakit 49 lang? 49 ba o 43? Hindi ko na, mahina ako sa quotation eh. Wala pa po 50 yung nagreklamong totoo. Alam niyo kung bakit? Ito, masakit lang pag sinasabi. No? Pero sa 43 lang. Malibo-libo, bakit 43 lang? Sa totoo lang po, mahirap sinasabi ni Tatay Digong, isang kapamilya mo lang maging adik. Isang kapamilya mo lang maging adik. Wasak ang pamilya. Kaya, kung adik po yung mga yan, lalo na kung tulak, lalo na kung drug lord at natigok, hindi nyo rin ba naisip na sa una lang masakit? No? Pero eventually, natanggap nyo na. Katulad nung may nag-comment kanina, marami sa mga kamag-anak ko tinumba. Di ba? Pero, sa totoo lang, masakit lang yun dahil kadugo mo eh. Pero kung natanggap nyo na ilang taon, at nawalan kayo ng problema na nawawala yung mga gamit sa bahay, na ibebenta yung ref, na ibebenta yung television na bagong bili lang, nawawala yung mga minanang mga alahas. Hindi ba minsan nakakatuwa rin na minsan matatanggap pag natanggap na po nila yung kasawian ng kanilang kadugo. Marirealize din nila na sa bagay minsan mabuti na rin eh. Yung atat na atat po, yung mga mayayaman na atat na magsulong yan. Meron para bubong. Bigla raw lumiwanag yung bahay. Pucha, biglang lumiwanag yung kusina natin Ano ba bago yung anong nilagay niyo? May bago ba kayong biniling bumbilya? Paano ka magrereklamo? Kung nabunutan ka rin ng tinik. Na misplace. Tapos, tingin ng tatay, pucha, ang liwanag ng kusina natin yan. Pinalitan nyo na ba yung bumbilya dyan? Yung pupugak-pugak na bumbilya? Pucha, pag tingin ng tatay, wala nang bubong. Naibenta. Alam niyo po, yung dahilan po ng pagkakakulong ni Tatay Digong, wag na po yung ibang proyekto kasi malalaos talaga eh. Kung kayo po fanatic pa ng ibang mga pangulo ng Pilipinas before Duterte, kung kayo po ay tagahanga pa ng ibang pangulo, sa tindi ng ginawa ni Duterte, talagang laos na yung paghanga ninyo eh.
Kung talagang ano kayo nagsusuri kayo sa build lang, wala pong makakapantay kay Tatay Digong. Ngayon, tignan nyo, si Claire mismo nagsabi. Di ba? Nung tinanong siya. Thank you very much kay Marjorie Andrews Vlog na nagbigay sa atin ng 50 pesos. Alam niyo sabi ni Auntie Claire, no? Tinanong siya, bakit kumusta na po yung mga big project o big infra project? Alam mo sabi ni Auntie Claire, hopefully po makagalaw na tayo kasi sana malutas yung mga problema sa right of way. 3 taon na right of way pa rin ang pinag-uusapan. Ibig sabihin, hindi pa rin nakakapagsimula. Dahil bumalik na tayo sa katulad na panahon ni Noynoy Aquino na napakaraming plano, napakaraming inapprove na plano, hanggang approve lang. Alam niyo kung bakit? Right of way pa lang, nakanganga na. Ano pagkakaiba nila? Ni Noynoy tsaka ni BBM pagka hindi kayang lutasin ng problema. Si Noynoy, may problema ba tayo? Magdadrive na lang ng si BBM, anong gagawin natin? Same result. Walang nagawa. Dahil pareho lang yun Yung Noynoy, Mr. President, may problema tayo. Ganun ba? At yung isa naman, anong gagawin natin? Parehong walang magagawa. Right of way pa rin. Ang pinaproblema, right of way pa rin. Kayong mga taga Mindanao, pag bumoto pa kayo sa mga tauhan ni BBM, yung mga kinakandidato niya, talagang pinupukpok nyo na po ulo nyo sa bato. Kumpleto na yung Mindanao Railways Pinatigil. Lahat na, right of way, lahat na po yan. May magpopondo na rin. Maayos na po. Lalagyan na lang ng release. Pinatigil Wala naman silang kikitain dyan Ba't nila uunahin yan? At dahil dyan, sa napakagagandang, balik tayo doon sa punto. Naliligaw ka na ba doon kung ang daldal mo? Ano ba yung gusto mo sabihin? Ang gusto ko po sabihin, before Tatay Digong, bakit natin mahal si Tatay Digong? Same as pareho lang lahat. Dumaan si Cory, mahirap tayo, wala tayong pag-asa. Pumalit si Tabaco, mahirap tayo, wala tayong pag-asa na yumaman. Pumalit si Erap, mahirap tayo. Maganda yung sinasabi ni Erap. Erap para sa mahirap. Yun, mahirap pa rin tayo, wala pa rin tayong pag-asa. Pumalit si People Power 2, si Gloria, mahirap pa rin tayo, wala pa rin tayong pag-asa. Kay Noynoy, mahirap na tayo, wala na tayo lalong pag-asa. Ihahalal na natin ngayon. Sino pa magkakapagsalita dyan? Lokohan na lang. Yung kandidato na magpapatawa sa atin para maiba naman. Kasi lahat seryoso Lahat ng mga tumakbo talagang uulad ang Pilipinas Iboto naman natin yung palamura, yung kakaiba, yung patawa lang. Total, wala rin naman mangyayari. Pucha, yung palamura. Yung akala natin na komiko, nanalo, mayor ng Davao. At magmula noon, ang mga Pilipino nahook na po sa politika. Tanungin ko po kayo, ilan po sa inyo ang mahilig na sa politika before Duterte? Ako, hindi ko na po kinakailangan mag-survey. Sasabihin ko po sa inyo, 90% sa inyo, walang pakialam sa politika, bumuboto, at marami nga, hindi pa bumuboto. 90% sa inyo, wala kayong pakialam sa politika. Pero nung si Tatay Digong naging presidente, naramdaman ninyo, OFW, puta, wala na nalalaglag na bala. Minura lang ni Digong.
Yung mga taga-airport, thank you very much muna kay Sorina Riyadh with love. Yung pamangking ko nanakit pag hindi mabigyan, trauma ng anak ko hanggang ngayon. Kasi umiiyak siya nang dinala si FPRRD sa Zamboanga City. Worse, laging may pinapatay. Kita nyo? Nakawala sa trauma ng, tama ba yung pagkakaintindi ko? Yung pamangking ko nananakit. O yan. Malamang ang gustong sabihin ni, thank you very much po kay Madam Sorina Riyadh. Malamang ang gusto niya sabihin yung, correct me if I'm wrong, madam, na yung pamangkin niya ay drogista. Okay. Nahilig tayo sa politika kasi nakita po natin si Tatay Digong, puta Manila Bay, nililinis. Sabi ko, siraulo. Sino siraulong tao maglilinis ng Manila Bay? Tapos ang dami sumuporta, 1,000. 1,000 Manila Bay. Paano nyo lilinisin yan? Tapos nakita ko sa aktual, dyan ako unang mga nagbablog eh. Pucha, naglilinis araw-araw, volunteers. Tapos nakikita, sinusukat yung mga bakterya. Nababawasan yung bakterya, may mga naliligo na. Pinagbawalan lang dahil sabi ng mga pulis. Akala nyo lang po malinis yan. Marami pa po sa loob yan. Bakterya. Tinabunan ng dolomite. Dating basurahan yun. Dating taihan nyo ng mga kori-kori. Yung mga dilawan po, taihan nila yan eh. Alam nyo kung sino po ang unang nagreklamo, tinatayo yung yung pinagaganda yung Manila Bay, yung dolomite. Mga kori-kori, yung mga dilawan. Mawawalan sila ng taihan eh. Boracay, saan ka nakakita ng presidente na pinasarang Boracay para linisin? Si Digong lang. Yung mga akala mo imposible, putya, araw-araw naglilinis sa Ilog Pasig. Naibabigla eh. Si Tatay Digong, nakita natin, mahirap pa rin tayo, pero nakakita tayo ng pag-asa. Nakakita tayo ng matunay ng mga proyekto. Skyway to, putya. Hindi na ako natatraffic. Uy, Manila Bay. Uy, Ilog Pasig, gumaganda na. Uy, Boracay, luminis, lumaki yung